Eto, mainit na balita. Sistema ni Coach Tim Cone, kabisado na daw ni Coach Flavel ng New Zealand. Kaya daw madali nilang na-checkmate ang Gilas. Naniniwala naman siya na si Kai Sotto talaga ang missing piece ng Gilas Pilipinas, kaya ang kawalan niya ang naging susi nila para manalo. Samantala, Gilas Pilipinas may chance nga bang manalo sa Australia mamaya? Tara i-breakdown natin ang magiging matchup nila. Pero bago yan, like and subscribe lang mga kabady para sa latest basketball news and highlights. Sa mga gusto pala manood ng laban ng Gilas sa FIBA World Cup qualifiers nang walang delay at free for life, magbibigay po kami ng free live streaming link. All you have to do is i-like lang po ang aming Facebook at YouTube channel para mabigyan po kayo ng unlimited access sa mga sports games sa buong mundo. Matapos ang disappointing loss ng Gilas sa New Zealand nung isang araw, proud na sinabi ni Coach Flavel ng New Zealand, kabisado na daw nila ang sistema ng Gilas simula pa nang makalaban nila ito sa mga nakaraang qualifiers. Simple lang daw ang naging defensive plan nila laban sa triangle system ng Gilas, i-shut down ang primary offensive weapon ng triangle. And it was Justin Brownlee. Inamin ni Coach Flavel na 80% ng game plan nila ay gumana. Meaning alam nila na kay JB pa din babagsak ang bola most of the time dahil sa system ni CTC. Kaya ang ending double team, triple team at pressure defense lang sapat na para mabura si JB sa laro. And lahat tayo nakita yon. Nag-reflect sa stats ni JB yung game plan ng New Zealand. JB scored only 4 points, which is, I guess, the worst performance niya sa lahat ng games niya as naturalized player ng Pilipinas. Imagine kung pumutok si JB ng 12 points o kahit nga 10 points lang, sapat na yon para matalo ang Tall Blacks. Pero hindi, na-checkmate si JB kasi kabisado na nila yung sistema. Nakahinga pa nga daw ang Tall Blacks nang malalim nung malaman nila na hindi maglalaro si Kai. And yes, admitted si Coach Flavel na papabor ang game sa Gilas kung naglaro si Kai. Dahil alam nila ang kayang gawin ng isang 7'3" sa loob ng court. At na-witness mismo yan ni Coach Flavel nung matalo sila sa Gilas last 2024. At yun ang time na naglaro si Kai. Pero iba na ngayon, umatras si Kai para daw sa pangarap niyang makapasok sa NBA. And most fans respect that decision. Though marami ang dismayado, wala naman tayong magagawa kundi panoorin ang lineup na meron tayo sa ngayon. Kaya para kay Coach Flavel, Kai Sotto is a big part of the puzzle ng Gilas. Pero sa ngayon, wala tayong magagawang mga fans kundi maghintay kung magbabago pa ang desisyon ni Kai sa mga susunod na game ng Gilas. Samantala, mamayang gabi na ang inaabangang game ng Gilas kontra sa bansang Australia. At maraming fans ang nahahype dahil nga naman magbabalik ang rivalry ng dalawang team matapos nga maganap ang basketball last 2018 kung saan hindi basketball ang nangyari kundi gulo. Although lamang ang Australia sa lahat ng aspeto ng laro, hindi naman magpapatinag ang Gilas na makabawi sa Boomers. Inaasahang magbabounce back si JB sa laban nila mamaya at hopefully good minutes ang makuha ni na KQ at Carl Tamayo. Kailangan namang bantayan ng Gilas ang mga star player ng Australia na sina Nick Kay, Elijah Pepper at Tanner Krebs na mga pumutok sa laban ng Australia kontra Guam. Though expected na natin na mahihirapan ng Gilas, sabi nga ni QMB, a 1-point win is still a win. Kaya good luck sa Gilas mamaya. Siya nga pala guys, mauuna ang laban ng Chinese Taipei at China bago ang laban ng Gilas sa Australia sa Mall of Asia Arena. Ayon sa balita, parang medyo may mainit daw atang usapin sa politika ang dalawa, kaya naman dito sa Manila, napagpasyahan ng FIBA na paglaruin ang dalawang bansa. Kaya kita-kits sa Mall of Asia Arena mamaya mga idol. Siya nga pala mga idol, sa mga naghahanap ng legit na Gilas jerseys at iba pang paraphernalia ng Gilas, pwede mong i-click yung product link sa gilid ng aking mga video at makikita mo na sa kanan ang lahat ng legit stores na nagbebenta ng mga high quality merch ng Gilas. Maraming salamat mga idol.